Okay guys, yan magandang tanghali. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. Bali sa ngayon nga pala mga boss. Yan, kung makikita nyo guys yung ating solar setup. Nagkaroon ako guys ng issue dito sa setup natin. Bali kung makikita nyo din guys sa ating inverter yan, 75% pa kahit tanghaling tapat na. Dapat guys yan mga nasa almost 92% na yan. Kasi yan guys yung harvest natin yan bumagsak. Yan 14.1 ampere lang guys yung na-harvest simula kanina. Dapat guys kapag ngayong tanghali umabot na yan ng 21 amps. Pero ngayon guys yan bumagsak sa 14.2 amps. Bali yan, yan ang first time kong encounter dito sa aking solar setup. Yan, yan yung humina yung harvest ng ating solar panel. Kahit tirik naman guys yung araw. Bali yan guys, sa ngayon guys yan normal day. Yung aming yan malakas yung araw, malakas yung sikat ng araw. Kaya dapat guys mataas yung harvest. Nag-expect ako na mapupuno kaagad pero hindi guys kasi yan yung ating solar panel. Medyo yan mababa lang kasi guys yung harvest. Umabot lang ng 15 ampere yung harvest ng ating solar panel. Dito sa ating inverter yan 75. Okay guys, yan binagawan ko nga pala guys ng circuit breaker yan aking sa solar at sa MPPT. At yung aming load nga pala guys yan umaabot lang ng 73 watts. Kasi yan malakas naman guys yung hangin dito. Hindi naman guys kadamihan na load yung ginagamit katulad ng electric fan. Bali yan guys, pinalit ko nga pala dito guys na breaker ay 63 amps na circuit breaker. Kasi mag-upgrade ako ng solar panel. Yan guys, tingnan natin yung solar sa bubong. Yan guys, bali nandito ako guys sa bubong namin guys. Yan, ito yung ating dalawang 200 watts na bifacial solar panel yan. At ito yung guys, yung isa guys na nasa gitna. Ito yung ating 120 watts na solar panel. Bali ipinaralel ko lang tong tatlo. Bali sa ngayon guys yan, ito pala guys yung dahilan ng paghina ng aking solar panel, yung harvest. Yan. Ito guys yung kanyang 3-way connector yung para sa pang parallel. Itong itim yung ating negative at ito naman guys pula yung ating positive. Bali dito guys sa kanyang mga MC4 yan. Ang nangyari guys yan, uminit guys. Bali yan, tinatanggal ko, hindi na siya guys matanggal, parang na dikit na yung kanyang MC4, yung dalawang MC4. Siguro yan at sa sobrang init parang na tunaw siguro yan. Bali hindi ko yan guys na aalis guys yan. Yung sa positive naman guys yan parang nangitim guys yung kanyang wire. Yan, parang nasunog guys. Bali yan guys, gagawin ko guys, alisin ko muna to guys kasi total madali naman guys mapuno yung battery guys ng ating solar setup. Bali sa ngayon guys yan, nung hinawakan ko guys kanina ang init guys yan, nakakapaso na guys. Bali yan guys, alisin ko lang guys. Yan. Bali alas 2 pa lang guys. Yan, medyo kumulimlim guys dito sa amin. Alas 2 pa lang yan, napuno na sana yung aking battery. Yan guys, alisin ko lang to guys. Okay. A few moments later. Okay guys. Okay guys, yan bali natanggal ko na yung ating PV extension wire yan. Kung makikita nyo guys yan, naputol na siya guys. Yung nasunog siguro guys yan, naputol na siya guys. Diretsuhan na siya guys yan. Naputol na yan. Yung kanyang mga MC4 yan. Kung makikita nyo guys yan, pati yung kanyang MC4 naputol. Naputol na guys yan. Parang naging na siya guys marupok. Siguro sa sobrang init guys yan, naging na siya guys marupok guys. Bali yan guys, ito na yung ating Y connector. Bali sa ngayon guys, ang gagawin ko guys yan, hanggang dito lang muna guys. Bali yan, busy kasi ako guys. Bali yan, hanggang dito na lang guys. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Thanks for watching. Yan guys, yan hanggang dito na lang guys. Abangan nyo na lang guys yung pagkabit ko ng MC4 dito. At total guys, wala pa naman yung in-order ko nga MC4 para dyan.
Yan guys, abangan nyo na lang yung susunod na video ko guys sa pagkabit ng MC4 connector dito sa ating PB wire. Yan guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Thanks for watching.